Since 2005, narinig ko na ang pangalan ni Pastor Kibuloy. Pero, wala pa rin akong naku-curious lang ba ako, out of curiosity. Pero hanggang doon lang, matagal na panahon, 2005, tapos almost 20 years. Then, kasi dito sa Malaysia, since 2018, nag-full-time ako ng paghihilot. Doon ko naman nakilala si Sister Rachel, si Sister Inday. Lagi niya akong ini-invite, sis, meron kaming gatherings, meron kaming samba, attend ka naman. Sabi ko, saan yun? Ano yun? Si Pastor Kibuloy. Narinig ko na yan, si Pastor Kibuloy, sabi ko. So wala, nandoon na naman. Pero, naku-curious nga ako, out of curiosity na naman, Sister Inday, bakit pa binabato ng mga bakit ang sama-sama ng naririnig ko kay Pastor Kibuloy? Sabi ni Sister Inday, alam mo naman yung puno, pag madaming bunga, binabato. Okay, sabi ko, tama nga naman. Then, next na naman is, dinadala niya yung mga sisters niya na na gustong magpahilot sa akin. So parang naging suki ko na ang Pastor Kibuloy's na ministry sa sa trabaho. Then later on, dumating na si Joy, si Ate Ching, ang dami na nila. Parang sabi ko naman, ano talaga itong si Pastor Kibuloy? Bakit yung mga ba nila, parang sa feeling ko is, para silang mga santo ba? Parang ang lapit-lapit nila sa Diyos. Kasi wala kang maririnig na bukang bibig eh. Puro na lang si Jesus, kung ano ang kabutihan, kung paano sila na-bless ni Pastor Kibuloy. Ganun. So parang curious, yung curiosity ko, get deeper and deeper and deeper. Ano ba talaga si Pastor Kibuloy? Parang ganun bang ang question ko lagi sa isip. Then, ito talaga, si Sheila, praise to the Father, parang ginamit siya na habang nagmamasahe ako sa kanya, walang ibang kinukwento sa akin. Sabi niya, ate, alam mo yung buhay namin doon sa Pilipinas, sobrang hirap. Praise to the Father talaga, na ginamit si Pastor Kibuloy na i-bless yung buong pamilya ko. Sabi niya, ano ba talaga siya, si Pastor Kibuloy? Ano ba siya talaga? Sabi ko sa kanya. Then sabi niya, ate, sa ngayon, sabi niya, ikukwento ko lang sa'yo kung paano ako na-bless ni Pastor. Then, oo nga pala ate, noong pala, may pinakitaan ng angel doon sa garden of doon sa Davao. Tapos, sabi ko, na-curious ako. Ay, totoo siya? Totoo ba na may angel? Sabi ko naman, alam mo, pinagpala yung mga ganun. Excited na naman. Curious na naman ako. So, ito na si Sheila. Sabi na, di ba malaki yung TV mo? Kasi sa cellphone niya, hindi ko naman maaninag kasi maalabo na yung mata ko. Ang dami kong Tapos sabi ko, ate, sabi niya, ito. Sabi niya, tingnan natin sa malaking TV niyo. Binuksan namin. Ay, oo nga, may angel nga. Sabi ko, totoo kaya yun. Yun yung time na habang piniplay namin yun, tumutugtog yata si Pastor Apollo, si Kibuloy ng music niya, nang dumating si Brother Collins. So, nang dumating si Brother Collins, sabi niya, who is this man? Sabi niyang ganon. Nang matapos na kami, sinagot namin siya kasi patapos na din kami ni Sheila. Sabi ko sa kanya, uy daddy, that is Pastor Kibuloy. Sabi ko, yan yung, that is the person that they told me, and that they are the minister of Pastor Kibuloy. Sabi ko, they are full-time ministry here. So, this is the man? Don't you know that this man is very familiar to me? I saw him already in my mind. Whenever you told me about him, whenever that you tell about Pastor Kibuloy's name, it is already in my mind. And that image of him
is already in his mind. So he pictured out already everything about Pastor Kibuloy. Actually, Daddy, I said, by the way, Sheila invited me to come in the church because they have something like, when we came here around anniversary. So that time, di ba, ng anniversary na yun, yata, nag-attend kami kasi out of curiosity pa rin. Bakit na may anniversary daw, punta ko kasi, di ba, ako kasi excited lagi na free food daw, tsaka free yung sasakyan. Wow na, di ba? Saan ka pa? Free food, Filipino food yun, tapos may sasakyan ka pa, hatid sundo. Oo nga naman, sabi ko, sige punta ako. Sa isip ko naman, sabi ko mag-i-enjoy ako doon kasi madaming pagkain na Philippine food. So, yun ang unang na-excite ba ako. Nag-attend kami na out of curiosity and excitement sa handaan. Kasi anniversary, handaan. Pagdating dito, sis, nakaputi lahat. Tapos kumakanta. Alam mo yung excitement yung first expression is, wow. Para siyang heaven dito sa lupa na puro puti, kumakanta. Parang ang saya-saya. Parang na-enlight ulit ako. Sabi ko, sa lahat ng church na napuntahan ko, this is really wow. Yung first time mo talagang naka-attend ng ganun ka Then sabi ko, the next time, ito na naman, sabi ko, parang na-miss ko na yung word of God kasi tutok na tutok ako. Parang binuhusan talaga ako ng na, ay, ang sarap-sarap sa pakiramdam yung marinig mo yung word of God na puro katotohanan lamang. Tapos yung tao dito, alam mo yun, yung parang friendly sila lahat, yung ini-express niya yung love sa'yo, wini-welcome ka na hindi mo ma-experience sa ibang simbahan, di ba? So yun ang kaibahan. Sabi ko, grabe. Parang the next Sunday, sabi ko, sana Sunday na kasi gusto kong parang, alam mo yung feeling na i-excite ka, excitement. So ito na, yung excitement na yun, parang nag-down that day. Kasi sabi ko, si Brother Collins, may may headache siya, tapos lahat-lahat ng niya, masakit daw yung katawan niya. So 10 o'clock na, paano yan? Sabi ko, nakabihis na ako, paano yan? Hindi ako matutuloy pag ganun. Sana kung alam ko lang na nagkasakit ka pala, di dapat nagpahatid sundo na lang ako kay Brother Chito, sabi kong ganun. Tapos parang nagmamaktol ako. Ito naman sabi niya, kasi wala na talagang chance na maka-attend ako that time dahil nga sabi ni Sister Rosana, sis, mag-grab ka na lang. Paano yan, sis? Wala akong grab. Bukod sa walang grab, wala din akong pera. So, paano yun? Sabi ko, walang sis. Sabi ko, hindi na talaga siguro ako makaka-attend. Next time na lang. Sabi ko, ganun. Sabi ni Sister Rosana, sorry Sister Jane, pero ng oras kasi. So, yung mga sasakyan natin, puro fully booked na. Okay lang, sabi ko. Alam mo ba, habang nagbibihis ako na naman ulit kasi wala nang chance, parang wala nang chance na pupunta ako Habang nagbibihis ako, ako. Sabi ko, next time, sasabihin ko na sa kanila talaga, magpapasundo ako. Tapos sabi naman ni Brother Collins, because of the food. Sabi niya ganun. Pagkarinig ko dun, sabi ko sa kanya, not because of the food, even no food, I want to come. Sabi ko ganun. Siguro, dahil sa reaction ko na umiyak na talaga ako parang bata, diretso siya bangon, tapos bihis siya, naghilamos lang siya, bihis siya. Tapos praise to the Father talaga, nagsimba talaga kami. So that time na naman, talagang saya-saya ko, parang siyempre birthday yata ni Pastor yun. Ang saya-saya ko talaga. Praise God talaga. Praise the Father. Ang saya-saya ko na walang katumbas talagang kasiyahan. Pero, nagdesisyon na naman ako. Sorry po kasi mahaba. So, nagdesisyon na naman ako na, sabi kasi ni Sister Nora, may BS kasi kami, sabi ni Sister Nora, ay sis, gusto mo magpabaptize na? Sabi niya ganun. Sabi ko, oo, magpapabaptize ako. Na-excite ako Tapos ito na naman, sabi ko, okay, magpabaptize na ako, kumuha na ako ng form, no?
So hindi na ako kumuha ako ng form, pero hindi ko yun pinilafan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi that time, gusto kong fill upan, pero may hinihiling ako eh. Hindi masolbar yung problema ko. Alam niyo yun? Lahat tayo dito may problema, pero mabigat ang problema ko eh. Sabi ko, wala. Kung ano man, Lord, sabi ko, kung ito man, sabi ko, ay masusolve agad, sana, sabi ko, ipagkaloob mo na. Kasi nahirap na ako, alam mo yun. Yung pressure, di ba? Yung pressure ng sa'yo. Ito na, hindi ako nagdesisyon. Kasi pray ako ng pray, hindi from 15 to alam mo yun, 15 2 weeks kong hinawakan yung form na yun hiningi ko yun kay Sister Nora. Hindi ko talaga pa na-fill upan kasi gusto ko ng sign. Alam mo yun, naghahamon ka, nag-ano ka talaga na sign na kung para ako dito. Imagine, 23 na, wala talaga, sabi ko, few days na lang, wala talagang sign. Tapos rapid na yung pressure sa akin. Alam mo yun, yung may mga nautangan kayo na pressure, na due na talaga. Tapos parang inaano mo na lang yung araw na, sige, may darating na biyaya pa. Yung ganun yung faith mo, yung sa'yo. So ito na, wala talaga, 23 na. As in wala. So, yung time na yun na sobra na talaga sa bigat, sabi ko, bakit ganito? Bakit, kung wala namang imposible kay Lord, di ba? Bakit ayaw niyang ipagkaloob? Yung kaunti lang yung hinihingi ko, isang ganun lang niya, bakit ayaw niyang ipagkaloob? Tapos sabi ko, bakit yung iba? Hindi ganun ka-grateful tulad ko, kasi ako kahit kaunti, napapasalamat eh. Tapos yung iba, sabi ko, kahit nga, kalaki-laki binibiyayaan, hindi marunong magpa-thank you, alam mo yun? Kasi agent ako ng casino. May nanalo noon, 194,000 ang jackpot niya. Imagine mga sister, mga brother, hindi siya nagpasalamat, nag-PI pa siya. Imagine mo yun, tapos ang maano man lang sa kanya, puro is HIT. Hindi siya nagpasalamat, samantalang ako, sabi ko, kaunti lang. Nagpapasalamat ako tapos hindi mo binibless. Alam mo yun, yung kino-question ko. That day talaga, from morning, ang paglabas ni Brother Collins papunta sa trabaho niya, parang nakipag-argue. Alam mo yun, lahat ng hinanakit ko, sinabi ko yun, sa kwarto lang ako mag-isa. Para akong nandyan lang na may tao sa harap ko. Lahat binuhos ko. Simula pagkabata, simula paglaki, ganyan. Sa pag-aasawa, ganun. Yung problema ko. Tapos namatayan ng anak, diba? Parang ang sakit-sakit. Tapos ito na sunod-sunod na problema. Bakit ganito? Bakit kung totoong nandyan ka, sabi mo, kakatok kami, bubuksan, kung hihingi kami, ibibigyan, diba? Bakit wala? Parang unfair naman, di ba? Parang ganun yung ko, that day ng 23, sabi ko, kung totoo nga tinatawag mo ako, sabi ko sa kanya, gusto ko na ito, may ako ngayon, may solusyon. Magmilagro ka, wala naman sa'yong imposible eh. Hinamon ko. Sinambit ko si Pastor Apollo, si Kibuloy, kung totoo ka, sabi ko, anuhan mo, dahil sinambit ko na ang pangalan mo, kung totoo ka, ngayon patunayan mo kung totoo ka. Dumating si Brother Collins, nang dumating siya, 3 o'clock. Sabi niya, kinuwento ko sa kanya kasi hindi niya alam ang problema ko. So kinuwento ko sa kanya, nang ikuwento ko sa kanya, alam mo ba, sabi siya nag-suggest, pinanggit niya si Sister Iris, tapos bihis ako agad. Pumunta ako kay Sister Iris. Praise the Father, ginamit siya ng Panginoon. Sinagot yung dalangin ko. Imagine. So sabi ko, ito na ba yung sagot mo sa problema ko? Alam mo yun, yung wala siyang sabi-sabi. Sabi niya, halika doon sa kwarto. Ganun lang yung sabi niya. Walang explanation. Alam mo
alam mo yun, nung dinala niya ako sa kwarto, sinolve niya yung problema ko. Sabi ko, Panginoon, ginamit mo si Sister Iris sa pag-solve ng problema ko. So tunay ka talaga, tunay ka, Pastor Kibuloy, alam mo yun. So tunay siya dahil sa pagsambit ko sa pangalan niya. Parang pinatunayan niya sa akin, oo, totoo ako, kaya maniwala ka. Kaya hito ako ngayon, magpapabaptismo. Susunod ako sa kagustuhan ng Ama. At salamat kay Sister Iris, salamat sa lahat-lahat na nag-invite sa akin. Simula pa noon, lahat sila yan, ang dami nila nag-invite sa akin. Pero ngayon pa lang ako nag-decide dahil pinakita talaga sa akin ng Ama na ito na ang oras. Salamat.